Ito ang utos sa akin ng ating Ama. Bawat kayo ay lubot at itatak ko sa loob nyo ang banal na tubig ito. Banal na dagat tubig ito. Ito mahalala sa inyo lahat. Kailangan at kung ano man ang iyong mga bagay sa loob nyo ay bibigay nyo na ng Lord. Tulad ng isang meron kayo na timkim pagalit, isurrender nyo na. At hindi kayo ay inyong ay kagalingan. Ito, ang tubig ito ang salamin ng Diyos, ang tubig dagat. Ang tubig dagat ay siyang tunay ng pagbabasbas sa inyo. Tandaan ninyo, ang tubig ng dagat ay mahalaga sa lahat. Yan ang tubig at asin, ang alak at tubig. Yan ang basbas ng Diyos sa inyo ngayon. Ito ay nagsisimula ngayon lang ang nagsisimula sa templo ito sa pagbabasbas. Hindi lang yung nakatulog bago kayo. Ngayon, tanongin ko sa aking kamay, kausapin ko ang Diyos. May papasok sa kanya na isang himala galing sa langit. At kung ano man ang sasabihin niya, yun ang susundin ko. Dahil meron din ako ay sinusunod. Dahil kailangan ko rin ay kung ano man ang misay at binigay sa akin at sasabihin niya, susundin ko ngayon dahil yun ang misay ngayon sa akin. Ngayon, ang sabi naman ako, kung kayo ay dito ay bawas-basan ko, ay pwede ay surrender ninyo ang inyong mga problema at inyong mga gawain na hindi maganda at baguhin ang lahat. Dahil ang kailangan ng Ama, itong banal tubig ito ibibigay ko sa inyo at ibabatbas ko sa inyo. Ayaw niyo yun para kayo ay nabinyagan mo. Ang binyagan mo ito ibig sabihin at nilinisan na ang inyong mga kasalanan. Kailangan na pagbabago. Bata man, matanda man, kung kayo nabibinyagan, ibig sabihin, alisin ang bagay ay hindi na ang maganda. Baguhin nyo ang lahat, dapat baguhin dahil bagong silang kayo. Ibig sabihin, ang gawain ng bata ay dapat ay patuloy. Sabi ng mga magulang. Tama, hindi. Ngayon, ang nagawa pa sa atin, ang ating Ama, at hiniling sa inyo at bigyan tayo ng kaisipan ngayon, kung anong ginawa niyo sa mga anak ninyo, pwede ba gagawin ko sa inyo at magbago ng lahat? Dahil ang pagbibigyan ito ay bagong silang na kayo dito sa mundo ito. Si Lord at ikaw, lahat anuman ang sinabi ni Lord ay dapat tuparin niyo. Tulad ng babasa kayo ng Biblia. Pagpapasa niyo ng Biblia, dapat yung mga napulot niyo aral sa Biblia, dapat tuparin ninyo. Hindi pagdating ng usap, nakabasa kayo ng Biblia, pagdating ng oras na pagdating sa bahay, iba na ang gawain ninyo. Dahil ang Biblia ay isang mahalaga. Ito, mahalaga ito para sa atin lahat. Ito, misay sa akin ito. Hindi ko natin nakuha sa Biblia dahil hindi ako marunong bumakas. Ang lahat ng misay galing sa langit at pinapasok sa akin at pinapaliwanag sa inyo. Ang Diyos yun, hindi ako. Ginamit ako ng Diyos para ay kayo ay para malaman nyo ay tama, mali at pagbabago na. Kung ako binigyan ng araw, siguro masasabi niyo, binabasa ko lang ang turo ko sa inyo. Tama, hindi. Kasi, ginawa ng Ama na walang pinag-aralan, kayo may aral, at isipin ninyo, kung ano man ang galing sa bibig ko, ang bisngaw sa inyo, pinapakinggan niyo ang aking sinasabi, ang tanong ko sa inyo daw, ay tama ba ang sinasabi ko ay hindi? Dahil hindi ko binabasa sa Biblia, ang lahat ang nakasulat, at siya rin
ay siya rin ang nagpapaliwanag sa inyo. Kahit ang aking sabi ay nadulong. Dahil sabi ko sa inyo, ginawa na kamay ko, wala akong araw at nagpapaliwanag ako sa inyo. Kayo rin ang mag-uusga kung tama ba o mali. Dahil dito, kailangan ang ating pagkumbaba. Ang lahat ng basbas ko sa inyo, mahalaga sa lahat. Hindi ako nagbasbas sa inyo abroad. Ginamit ako ng Lord dahil sumusunod lang ako sa Kanya. Kung tutusin, wala akong alam yan kung hindi galing sa Kanya. Amen? Yes. Paano kung malalaman ito? Paano kung masasabi sa inyo kung hindi galing sa Kanya? Sa Kanya lahat yan. Tignan ninyo. Wala akong pinag-aralan, wala akong ano. Ito pa ko binigay sa inyo. Dahil gusto ko na kayong magbasa. Gusto pa magpaliwanag ng Diyos sa inyo. Dumaan lang sa akin. Dahil ang lahat yan dumaan sa akin. Kayo na rin magusta. Bakit dumaan sa akin? Bakit dirito ang aking sinasabi? At si Lord, siya ang nagsasabi sa inyo. Malalaman niyo yun. Siya ang umamit sa akin. Ako, gagamitin ko kayo at pagbabago. Amen. Ang pagbabago yun ay mabuhay kayo. Yun ang tunay ng kayamanan mo sa paraiso ng Diyos. Sino gusto pupunta sa paraiso ng Diyos? Dahil ang tunay na paraiso ng Diyos, walang hirap ay masaya, walang malungkot, walang mag-isip ng masama. Dahil siya ay gloria. Tandaan ninyo, ang Diyos ay kailanman hindi nagbibigay ng problema, hindi nagbibigay ng sakit ng ulo. Dahil tayo lang gumagawa ng masakit ng ulo natin. Lord, ang pag-ibig. Lord, ang siyang dakilang Ama natin. Huwag natin sisihin ang si Lord. Bakit ako naging ganito? Bakit ako nagganito? Bakit naghihirap ako? Dahil tamad ka. Marami ka pang gampan ng gawain. Inuuna mo ang iyong katamaran. Dahil kailangan ay magsumikap ka. Ang Diyos ay kailangan hindi nagbigay ng sakit. Kahit isang sakit dahil binuhay tayo ng Diyos ito para masaya. Dahil tandaan ninyo, alisin niyo ang pagmumura ninyo. Ang tanong sa akin, saan galing ang mura? Bakit kami nagmumura? Saan galing yan? Galing sa nunulong nyo. Dahil naturuan lang kayo para walang katapusan ang mura yan. Ang nagmumura yan, sino mimura mo? Ang nanay mo. Walang iba. Sino nagsilang sa inyo? Ang nanay. Nanay ay kasyan lagi. Nanay ang kawawa. Dahil pati nanay, minura niya ang sarili niya. Sarili niyang anak, mumurahin niya. Dahil siya ang minura niya ang sarili niya. Dahil walang matahimik ang buhay natin kung may mumura. Dahil kung sino man ang nakakinig at minura niya at magdamdam niya, walang masaya, malungkot lahat. Kaya dapat pag-ibig na baguhin. Tayo dito sa templo na itong tahanan natin ang Diyos Ama. Pwede alisin niyo na ang mga salitang mura. Dahil ang mura nakakasala. Masama ang pakinggan sa ating tenga. Sa ating isip, dahil iisipin ka, bakit magmura? Hindi mo ako pinapakain. Tama, hindi. Ngayon, ang pagbabasbas ko sa inyo ngayon, ang lahat man bago kayo basbasan, maglilis na kayo ang inyong mga karawan. At kaisipan, at iyon ng katatawaran, hindi kayo dahil ito ang pagbabasbas ko para kayo ay naglilis ng Lord. Si Lord din ang nagpuno sa atin para sa inyo. Ngayon, ang lahat siyang ay kaligtasan ninyo, hindi para sa akin. Kung ano man ang darating nyo nasa kunang may mga sakit at nauna na kayo, may sandata na kayo. At kailangan ang tunay na sandata ninyo bago kayo magbasa. Dinisan ninyo karuban ninyo, kaisipan ninyo. Kung araw-araw kayo ay lumapit kayo dito, malinis na. Ang lahat man ng mga salot at mga masasama ay mawawala na yan. Dahil sa pangalan ni Jesus, walang posible. Si Lord ang buhay ng buhay ng walang hanggan. Yan ang paborito ni Lord. Kung mahal tayo, tagumpay tayo. Praise the Lord. Buhay ang nalilingkod
mabuhay ang susunod sa kanya. Mabuhay tayong lahat. Salamat natin. Dahil lang sasabihin sa iyo. Sasabihin. Yung pagbabastos sa inyo, paglilinis po yun sa inyo. Pero pag dumating yung araw na gusto kayong iligtas ng Ama, hindi nagawa. Kayo na ang gumawa, hindi siya. Pag dumating yung araw na yun, at hindi niya nagawa ang kanyang kagustuhan na magbago at magpakumbaba at may masamang nangyari sa inyo. Ibig sabihin, may kulang sa pagbabago. Kahit ang hinihiling ni Ama, balikan ang lahat. Kung handa na kayo malinisan ngayon, ang iyong mga puso at isipan, gawin ito. Dahil ang ginagawa ni Ama na ganito ay para sa kaligtasan. Siya si paulit-ulit ng sinasabi sa inyo ang pagbabago. Maraming beses na kahit umiyak na siya sa inyo para magbago. Pero nandun pa rin at yarap pa rin. Pag-ibig na lang ang binigay namin sa inyo para magawa. Isa na lang. Pag-ibig. Hindi na 10, kundi isa na lang. Naway gawin ninyo. Kung meron mong nagkasala sa inyo, patawarin. Upang ang inyong mga sala ay patawarin din ninyo. Nagpakumbaba. Nagmahalan ka. Magtulungan. Tulad ng ginawa ninyo kanina. Nagtulungan kayo. Kaya naging madali ang lahat. Naway tuloy-tuloy ang gawain ninyo na gano'n. Sama-sama kayo sa pagpili. Dahil pag sama-sama kayo, madali niyong gawin ang isang utos. Nandun na lahat. Hindi lang dito sa loob ng templo. Naway gawin ninyo maging sa labas. Maging ihemplo kayo sa mga tao na kapagkita sa upang tularan nila kayo. Tularan nila kayo sa kanilang maraming salamat sa iyo. Tatay Rodrigo, saan simula? Mami. Mami mo na ha?
Ito mauna. Ikaw muna tapos si CJ tapos ako tapos. Tayo na. Tayo na. Balik ka rin doon eh. Siya tayo mic mo.
Tingnan ko po. Pwede na rin dyan.
Ayaw kundi mo sa trabaho. Ayaw kundi mo sa ayaw mo kundi.
Opo, picture.
Tapos halaman mo, ito yung pinagsasabayan mo, binigyan kayo ng iba na mo. Tuparin niyo lang ang mga pangako niyo. Gawin niyo na sundin niyo ang binibig sa inyo ng Ama natin. Dahil magagamit niyo yan, pagdating ng panahon, magugulat na lang kayo, bakit kayo ay yung magpapala ay mga nagkasalanan. Dahil hindi pa malalaman ngayon, dahil nagsimula pa lang kayo magpa, hindi nyo nalalaman ay Diyos Ama mismo ang nagpapasing. Dahil at ako ay ginamit niya. Maganda sa inyo yan. Dahil yan ang sandatan ninyo. Ang kailangan lang sa inyo, ang sabi ng Diyos Ama, tuparin niyo ang mga pangako. Gawin niyo ang inyo. Ano man ang pinag-usapan natin dito, ang pagbabago. Tuloy-tuloy din na. Alisin ang sana, tuloy-tuloy din na ang pagbabago. Yan, maliit na ang mundo natin. Kailangan natin makatarating sa paraiso. Dahil kailangan ng Diyos ang kapaninigan, kailangan ang pagbabago. Kailangan ang totoo kayo. Dahil ang tunay, ang katotohanan, ang siya, ang inyong kaligtasan. At siya, ang inyong kayamanan at tulog sa Kanya. Amen? Dahil dito talagang lukunin natin ito sa mga ito. Pagsamantala tayo, huwag tayo maging sakin, huwag tayo maging sarili. Dahil tayo pagsamantala tayo dito. Di natin alam, bukas pangalawa kung tuloy natin. Dahil ang Diyos lang ang nakakalam, wala na iba. Di ba? Di mo kailangan, di mo alam kung kailan tayo tuloy niya. Ang Diyos lang, ang siya ang nakakalam. Hiniling ko lang sa inyo at binili sa akin, sabihin mo sa kanila, kailangan na sila ay magbago. Gawin nila ang sarili niya tulad sa pagbabago at hiniling nila sa akin. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila pagdating ng aking paraiso. Doon ko kayo bibigyan ng inyong kainawahan. Amen? Kasi ang lahat man ng gawain ng mabuti, mayroong patunguhan. Ang gawa ng masama, pagsamantalalan ang kaligayahan, kalungkutan sa huli, oras niwa ka na, kalungkutan din na lang sa kayo patungo. Isipin mo, sabi na, iisa ka na ang mundo. Ang mundo ito, ikaw lang ang nakatila. Dapat si Lord ang sa'yo, siya ang tagaligtas. Ang mundo ay sa Kanya yan. Kung ikaw ay ginawa dito, ayusin mo yung sarili, ang iyong kaisipan. Ang lahat ng bagay, makibagay ka dahil ang Lord ay sa iyo. Kung gumawa ka ng masama, pagdating ng oras yun, may hangganan at kasamaan mo, kawawa ka sa bandang ulit. Una lang, kaligayahan mo sa paghuli. Halakha, sabi ng Ama, kawawa ka na. Para isa kang wala ng kay pamilya, wala ng kaibigan. Di mo na alam at anong mangyayari. Ikaw ay isang ligaw sa lugar yun dahil wala nang tumbak sa iyo. Tandaan ninyo, mahalaga habang mabuhay pa kayo, nabubuhay kayo dito at pabuhay natin ang ating sarili. Dahil para tayo ligtas natin ang ating kaluluwa. Dahil ang katawan nito ay hiraw natin. Hindi natin kailan alam kung kailan tayo ay kukulin niya. Dahil may hangganan tayo dito sa lupa. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan ng kasakiman. Mag-ipon tayo ng kayamanan ng kahulihan. Dahil siya ang madadala natin sa langit. Tandaan ninyo, ay ipon ng kayamanan sa kasamaan. Ang kayamanan niya, bukas kinuha na kayo at maiwan mo lang siya. Useless ang pag-iipon mo dahil sa kaling kasamaan niya. Ipon ka ng kayamanan ng kahulihan. Lahat siya madadala mo sa langit. Kahit mababayaran ka ng Diyos. Ilan ba ang naipon mo dyan sa lupa sa iyong gawain at pagulang? Dahil babayaran sa iyo. Siya ang buhay na walang hanggan. Masaya ka dito. Huwag kang makakilo ito. Ang aking paraiso. Ang gawain mo sa lupa
ay gagawin doon ay sa kasaya-saya. Gawin mo rin dito sa iyong mga kapatid, iyong pamilya. Kahit lahat tayo, buong pamilya tayo, lahat tayo kapapamilya. Amen. Hindi nila alam ang mundo natin dito sa lupa. Kawawa ang gumawa ng masama dahil pinanggalan sila. Pag dati ng oras, pupunin sila, di nila na alam kung saan sila patungo. Dahil ang kasamaan ginawa nila, yun ang ipapahamak sa kanila. Dahil ang mundo natin, pagsamantala tayo. Kahit anong oras, pili tayo pupunin ni Lord. Si Lord ang nakakalaw. Wala. Kahit natulog ka lang, mamaya pinagumisip. Oras mo na yun. Hinihiling ko lang sa inyo, ang sabi ng Diyos, hinihiling ko lang sa inyo, habang may panahon pa, magbago ka na dahil ikaw at ako, gusto kita kasama sa ating paraiso, magbago ka na. Dahil wala ka mapala, gawawa ka ng masama, gumawa ka ng masama, wala kang mapala, dahil ipapahamak mo ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu. Tandaan ninyo, lahat ang dito sa lupa, pagsamantala lang. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dahil sa kasamaan. Mag-ipon tayo ng kayamanan ng pamilya. Dahil di natin alam ang buhay natin kung kailan tayo kukunin niya. Amen? Oras kinuha tayo at gumawa tayo ng mabuti, alam na tayo, alam na sino kukuha sa atin. Siya. Dahil wala tayo ginawa ng hadlang sa kanya. Panahon na aking masbas at sinabi ng Diyos, yung binasbasan ko kayo, yun ang ilaw ninyo. Huwag yung baliwalain yan. Huwag yung kalimutan yan. Tandaan ninyo, gumawa ng kayong kabutihan, lamang iilaw kayo, yan ang liwanag ninyo patungo sa akin. Nalilinis na kayo ngayon, at nilagay nyo na dito ang inyong mga problema, ang anuman, ang kasisipan ng inyong mga anak, ilagay nyo na dito sa templo, ay hindi natin yung Lord, surrender natin. Ngayon, ang pagbabago na ang gampanin. Tandaan niyo na ang mura. Ang magtayo, ang mura, tandaan niyo na. Walang pulot-pulot, mapupulot natin aral yan. Yan ang sarap sa pamilya yan. Yan ang malungkot sa pamilya yan. Kailangan ang pamilya niyo ay masaya. Alisin ang mura para masaya ang buhay natin. Para di galaya ang mga bata. Mga ako natin, di galaya. Kasi yan, huwag natin, kung ano man ang noon, narinig natin, bakit di natin linisan na para pagkabago ang mundo natin. Walang masaya kung mayroon halong mura. Lungkot yan. Hindi lalapit sa atin ang grasya. Dahil magdulo ang buhay natin, magdulo ang ating mga kaisipan dahil dala natin ang mura. Kaya nyo ba, kahit katanggal nyo ba talaga ang inyong salita na hindi maganda. Ipasok mo na ang tunay na salita ng maganda. Si Lord ay nasa inyo. Tandaan ninyo, bago tayo kumain, ipag-pray ninyo, ay mismo, Lord, makisama na kayo sa pagkain ko. Basbasan niyo po, Lord, ang itong mga pagkain biyaya at binigay niyo sa akin. Ang lahat ito sa banal na mesa ito, makisalo na rin kayo at kumain dito sa banal na mesa at binigay niyo sa akin. Ang lahat ng bagay, yun na natin si Lord. Lord, mauna na kayo. Bakit? Dahil ang lahat man ang luwang kinakain nyo, ganun din katumbuha sa pagkain ni Lord sa inyo. Tandaan ninyo, kung ano ang kinain ninyo, ganun din katumbuha sa kinain ni Lord. Dahil ang Lord na sa inyo, ang katawan niya, katawan ni Lord, sinahilang sa inyo. Basta alagaan ninyo, kaisipan ninyo, at katawan ninyo, unang siyang bagay ay mawawala bago ninyo. Basta na muna si Lord. Amen. Maraming salamat ulit sa inyo. Ang nilingan ni Lord. Alagaan ninyo ang unang paspas sa inyo dito sa templo at magbago na. Maraming salamat. At nandito kayo. Nandito tayo lahat. Ang saya nila. Kumain tayo. Kung ano na nakain natin, ay kung hindi na paspasan at hindi pa kung gusto lumapit dito. Dahil kailangan at lumapit dito. Dahil ito ang ilaw at para sa inyo.
Alita, isa-isa lang. Oh, dahil ang pagbabarpas dito, tandaan ninyo, ito ay ginamit ni Lord.
Ka na po. Wala. I-click mo na lang yung telephone. Susunod ka na eh. Polisi ate na. Ang kasam pala na. Yan, sobrang ko mo. Okay lang. Picture pa lang. Wala na.